Today ay pinamagatan nating Isaiah chapter 5 at ito mga kapatid ay nagpapatungkol sa isang vineyard, sa isang halamanan. Okay? Without rehearsing the each and every words. Sabi niya, ang sabi nito mga kapatid sa verse 1, "Now let me sing, pauwitin ninyo ako sa aking pinakamamahal." So sino yung pinakamamahal din mga kapatid? That pertains to ito mga kapatid ay istorya, kwento ng isang halamanan, ng isang ubasan. Ito mga kapatid ay pag-aari ng isang tao, ang sabi rito, well-beloved, pinakamamahal. Ito ay tinanim sa isang mataas na bahagi. Mga kapatid, ito ay tinaas sa isang mataas na bahagi. And ito mga kapatid ay tinanim na maayos. Hinukay, inalay sa mga bato, and binigyan ng mga tinaniman ng mga magagandang mga choice, premium plants. Yung mga plantito, plantita. Di ba? Nakita mo yung mga gano'n, Sister Edith, yung mga plantito, plantita. Nung nagka-COVID, marami nagkaroon ng plantito, plantita. Di ba? Pipili sila ng mga plants. Yeah? And it was protected. Binigyan ng magandang bubong, magandang cover. And ito mga kapatid ay binigyan ng magandang provision para yung ubas ma-process na maayos. So talagang ginawa lahat. Amen mga kapatid. And then yung may-ari ng ubasan, Sister Cecil, nag-expect siya ng magandang ubas. Tama naalala ko yung sabi ni Brother Sof, ang ini-expect ay ubas pero lumabas duhat. Amen ba mga kapatid? Tapos aalog-alogin pa. Kailangan pang alog-alogin para sumarap. Ba't hindi ba tayo parang maging masarap na duhat na hindi na kailangan alugin? Tama naman eh. Amen? Kailangan alog-alogin pa para sumarap. Na-discover ng Pinoy lang naka-discover nun. Sa alin, wala sa ibang bansa yon, tayo lang. Amen? Tayo lang yung manggana, isasawsaw pa sa asin. Ano yun? Kaya mga puti, wala kang makikita mga puti kumakain ng manggang may asin. Pinoy lang ang nakadiscover ng Sister Arlene. Kaya marami tayong ginagawang mga kakaiba. Okay mga kapatid? But the owner of the vineyard expect the vine to produce good grapes. Of course. Ginawa mo ng lahat Sister Edith. Ginawa mo ng lahat, Sister Cecil. Kumbaga, ginalingan mo na Alam mo na yon, yung parang ginandaan mo ng trabaho tapos expect mo dapat maganda ang outcome ng papuri ng amo mo. But instead, ito yung sinasabi ni Pastor Jay na sa halip na magandang ubas, ang lumabas ay ubas na gubat. O yung tinatawag nilang wild grapes, ubas gubat. And it brings failure, it brings sadness to the owner. Kaya kahapon Sister Edith nagko-compute yung mga, sabi ni Pastor Lowell, alam ba kuya, may ganto-ganto, may nag-alaga ng mga baboy, ganto-ganto. Nagtanim siya, nag-alaga siya ng mga baboy, nagpakain siya, tapos binenta niya. Ang hirap na pala mag-alaga ng baboy ngayon. Sa bawat sa 6 na buwan niyang pag-aalaga, Sister Arlene, ng baboy. Baboy na yan. Kala natin yung magbababoy, malaking kita. Halos kumita siya ng bahagya na kung naibenta niya yung siguro 16 na baboy, kung naibenta niya raw ng 250,000, di ang ganda nga naman, naibenta. Naku, nung ibawa Sister Cynthia yung darak, yung feeds, naibawas yung bayad sa tao, naibayad yung basta sa lahat ng mga ibinayad niya, tinanggal. Naku, natira Sister Arlene. Kumita lang siya ng 30,000.
Dinivide niya, bawat isang baboy, kumikita lang siya ng 800 o 600, 700 pesos sa 6 na buwan. Sa 6 na buwan. Ganong katindi mga kapatid. Yung nag-expect ka na ginawa mo ng lahat na sana malaki ang tubo, pero itong sinasabi ng ating aralin ngayon mga kapatid, walang kinita. Lugi ang namuhunan kapatid. At yung wild grapes, Sister Arlene, yung ubas gubat, hindi ito yung mga walang kwentang ubas. Hindi ito yung mga unprofitable grapes, yung mga grapes lang na hindi pa handa o hindi pa hinog. But this is a poisonous berries. Wild grapes, according to biblical scholars, they believe that wild grapes are offensive to smell and poisonous. So yung ubas gubat, Sister Jo, ay hindi lang yung ubas lang na medyo wild. Pero ang nangyari, ang itinanim mo ay magandang ubas, prime grapes, pero ang lumabas ay ubas na lason. Yun ang sinasabi mga kapatid. Wild grapes means that the vineyard produced just what you would expect it to produce if nothing had been done to it. Okay lang sana, Sister Arlene, kung wala kang ginawa sa ubasan eh. Okay lang sana, Sister Arlene, kung kumita ka ng maliit, pero wala ka namang ginastos. Yeah? Yung natutulog ka lang, wala kang ginawa, pero yung pag-aalaga ng baboy, Sister Arlene, yung umaga't hapon, magdamag, yung pag-aalaga ng baboy, full time. Kaya nung nakita niya, Sister Juliet, yung kita niya, naku, 600 lang ang kinita. Mababa. Not this kumita. Itong sinasabi ni Propeta Isaias mga kapatid, yung ubas gubat, ito yung lasong ubas. Amen mga kapatid. Na yung nawalid na baliwala, yung lahat ng pag-aalaga, pagmamahal, oras, trabaho, at puhunan ng may-ari. Walang kwenta. Ganon din tayo mga kapatid, i-apply natin sa ating sariling buhay. Apply natin sa ating pamumuhay. Sayang yung oras, Sister Edith natin eh. Yung tumatakbo ka na sa paligsahan, nasa race ka na eh. Amen? Kaya yung kanta natin na we are running this race until we see Jesus face to face. You have to stay in the race. We have to stay running. We have to keep running towards the finish line of our faith. Kaya pag binasa natin ang Revelation, Sister Arlene, makikita mo na, in fact, in the book of Matthew, in the first epistles of the Matthew, Mark, Luke, and John, the first four books of the New Testament, makikita mo doon na Jesus was saying and praying na sana pag dumating yung rapture, yung end of the time, sana nandun tayo, sana hindi taglamig. And it seems to be the way when you're reading, it was about the weather condition. But it could also be translated as panlalamig dun sa kahinaan ng ating pananampalataya. Yun ang sinasabi mga kapatid, na sayang yung pag-aalaga ng Diyos. Sayang yung panahon na inubos natin. Sayang inubos ng church. Sayang yung binabay ni Sister Cynthia sa Zoom na ito mga kapatid. Sayang yung ating mga pagpupunyagi. Sayang yung puhunan ng Diyos sa atin. Kung hindi lamang din tayo magiging magandang ubas. Amen mga kapatid. Ano pa ang sabi verse 3-4? Judge please between me and my vineyard. Now, sino ba daw dapat ang sisihin? Yun bang nagtanim? Sino ang dapat sisihin sa pag-ani ng ubas gubat? Is it the fault of the owner of the vineyard? Or is it the fault of the vineyard itself? Sino ba ang dapat sisihin? Bakit nagkaroon yan? Remember, Sister Arlene, there was one time when the disciples went to Jesus and they were asking, Lord, Master,
Kahapon nagtanim tayo ng trigo eh. Bakit may... Tapos ngayon, tinignan namin uli, yung garden natin, may tumutubo na mga aruray. May tumutubong mga ubas gubat. Ano Panginoon, bunutin natin to? Nakakapagtaka. Kaya minsan, di ba, may mga tao na magtatanong, sino ang magulang ng batang yan? Mabait na magulang ng batang yan. Ba't kaya, saan kaya nagbana yun? Di ba? Kaya tinatanong ng ating talata ngayon, sino ang dapat sisihin? Yung bang may-ari ng ubasan? O yung ubasan mismo ang dapat sisihin? Ano pa daw ang dapat gawin ng Diyos? Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos sa mga ubas gubat. At ito ay nagpapatungkol mga kapatid sa mga taga-Israel. Hindi nila pwedeng sisihin ng Diyos na Diyos ang nagbigay o nagdala ng mga ubas gubat. Kasi ginawa ng Diyos lahat eh. Ginawa na ng Diyos ang lahat para madala sila. Ginawa na ng Panginoon si Edith ang lahat ng bagay para mailabas sila sa Egypt. Mabuksan nila ang Panginoon ng Red Sea. Mapatay ng Panginoon ang mga Ehipsyo na sumaamahabol sa kanila. And for the 40 years of journey, God has been with them through the pillar of cloud during the day and the pillar of fire during the night. For 40 years, God has never left them. Ano pa ang kulang? Naalala mo yung Sister Cynthia one day na sinasabi ng Panginoon, hanggang kailan ako makikisama sa inyo? And there's sometimes, may mga tanong ang Panginoon, hanggang kailan siya makikisama sa tao? Tinanong ng Panginoon yun sa kanyang mga disciples. Kasi maaaring nandoon na yung human form, human emotions of Jesus. Na parang, itong mga disciples na to, ang tagal-tagal ko nang kasama, pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin nila nakukuha. Hindi pa rin nila, wala pa rin silang clue kung sino ako. Remember one time when Jesus nagpalayas, nung pinay-stop ng Panginoon, Sister Edith, yung isang malakas na alon, di ba? Pinatigil ng Panginoon ng malakas na hangin. Pinatigil ng Panginoon ng bagyo. Sabi ng mga disciples, sino kaya itong tao na to? Pati mga ang himpapawid, pati ang nature, pati ang mga hangin at ang bagyo sumusunod sa kanya. Wala silang ka-idea who was Jesus. And the same thing, the same question, and we can feel that the same question was being asked and portrayed by Prophet Isaiah. Hindi na natin pwedeng sisihin ang Panginoon. Ang pagkukulang, Sister Cynthia, ay wala sa Diyos, kundi nasa tao. Nasa tao ng pagkukulang eh. Kaya yung mga Israelita parang gusto pang bumalik sa Egypt. Panginoon, wala namang karne dito. Panginoon, walang karne. Panginoon, pabalikin mo na lang kami, Panginoon, sa Egypt. Kasi Panginoon doon, may karne eh. Masarap ang, kahit papaano, kahit naghihirap kami. At least may karne, may makakain. May mga taong ganun. Nabago na ng Diyos ang buhay. Inalis na ng Panginoon sa kasalanan. Inalis na ng Panginoon sa masamang ginagawa. Pero patuloy at patuloy nilang namimiss at nananabik silang bumalik sa dati nilang buhay. Yan ang sinasabi mga kapatid. Sana hindi tayo maging ganun. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Huwag natin balikan yung dati nating pagkatao. Yan ang definition ng born again. Born again is not a religion, is not a building, or is not a group. Being a born again Christian, when Jesus said, walang sino man makakarating sa langit malibang sa ipanganak na muli. No one can reach the heavens except a man be born again. And that born again phenomenon is about having a newness of persona. Ano yung bagong pagkatao? Ano yung mga dating luma? Kaya sabi Sister Arlie, Sister Cynthia, walang bagong alak ang inilalagay sa lumang lalagyan. Yung bagong alak na yun, that is you who became born again. You were born, you were given a new life. You were given a new lease of life. And that
new wine is not worthy to be put on in an old wineskin. Hindi dapat. Kaya yung bagong pagkatao, mga kapatid, should now be revealed. And if you remember, mga kapatid, yung aking teaching, I think few weeks ago, that the fruit, yung bunga, the fruit is the glory of the vine. The fruit is the glory of the vine. Ang ating mga bunga, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng puno. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, Sister Ali, makikita mo na, I will bless you. Mga Panginoon, galit na galit sa mga taga-Israel. Galit na galit ang Panginoon sa mga tao noon. But sabi ng Panginoon, I will bless you not because of what you did. I will bless you because of myself. I will bless you for my glory. Minsan binibless ng Panginoon ng tao, not because they are good, but because God wants His glory. God wants His name to be glorified. And every time we do good, every time that the fruit is good, yung talagang tunay na ubas ang lumalabas, naluluwalhati ang puno. Kaya ang sinasabi ko, mga kapatid, ang magandang ubas ay kaluwalhatian ng may-ari ng halamanan. Pag kumikita, napapansin mo, Sister, yung logic about, I think it's in the book of Matthew. Meron tayong mga parabola about the vine. Natatandaan mo yung isang lalaki, Sister Arlene, na hindi niya ginamit yung kanyang talento. Sabi ng Panginoon, wala kang kwentang alipin. Hindi mo man lang inisip na babalik ako. Of course, I will expect a return of my investment. That is a return of my investment. I gave it to you. So that when I come back, I have something in return. Pero pagbalik ko, walang kwenta. Yun, Sister Arlene, hindi niya nawala ang talento niya, di ba? He gave it back the same amount. Hindi nawala. Nandun pa rin. Pero nagalit ang Diyos. Ganon din sa tao, mga kapatid. Sister Pressy. Kaya makikita mo yung paradigm, pag nakita mo yung aral, yung turo na itinuturo sa atin ng Panginoon, dumadaan siya minsan sa isang puno. Nakita niya, Sister Edith, na walang bunga yung isang puno ng igos, the fig tree. Nagalit si Jesus. In fact, sabi ng mga disciples, Panginoon, ba't mo naman sinumpa? Hindi pa naman panahon ng pamumunga. Dapat sana binigyan mo ng chance. Lord Jesus, akala ko ba ikaw ay Lord of Love? Bakit mo naman sinumpa itong puno na to? Walang kalaban-laban. Kaya nung pagbalik, Sister Ali, nung mga disciples kinabukasan, from the root up to the top of the stem, tuyo ang puno. Hindi sa hindi binigyan ng Panginoon ng panahon ng puno ng igos na magbunga. Ba't maaaring napuno ng Diyos? Ang tagal na niyan eh. Kaya minsan, kapatid, sa ating pagiging Kristiyano, kailangan kahit pa paano ipinapakita naman natin na tumutubo ang namuhunan sa atin. Amen ba? Mahirap kasi yung matagal ang tubo eh. Kasi nagbabalik ang Panginoon eh. Pagbalik ng Panginoon, hahanapin niya ang kita niya eh. Kaya tayong mga nagsasabing mga anak tayo ng Diyos, ano pa sa palagay natin ang pwedeng gawin ng Diyos para lalo tayong maging kapaki-pakinabang? Ano pa ang kailangan gawin sa atin ng Panginoon para mas lalo tayong maging worthy? Para lalo tayong maging blessed? Para lalo tayong maging mabuting ubas? Amen, mga kapatid? Hindi sapat. Hindi sapat na nag-a-attend lang. Kailangan, sabi ng Panginoon, may makita. Kailangan yung production. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Alice, ang puno ay nakikilala sa bunga. Kaya kung tayo mga bunga, mabubuti, ay dinaluluwalhati ang puno. Kaya kung ang lumabas na ubas ay magandang ubas, Sister Arlene, genuine grapes, hindi yung binili mo sa Sainsbury's, Sister Arlene, ang ganda ng grapes. Tapos pagdating mo sa bahay, bulok pala. Eh di susumpa mo yung Sainsbury. Di ba? Isusumpa mo yung SM. Kung nasa Pilipinas ka. Di ba?
Isusumpa mo yung may tinda. Grabe naman pala ito, oh. Ba't to, bubulok tong nabili kong ubas, nung binili ko to, maganda. Oh, di ba? Kaya sa China, nila, ini-sprayan nila ng mga pangkulay green, pag green ng ubas. Yung pala naman, peke. Yung bang gusto natin. Peke. Kaya mga kapatid, huwag kayong kakain ng duck sa Chinatown. Sister Ami. Alam mo, sa Chinatown, Sister Cynthia, marami diyang peking duck. Papatawarin lang ako si Brother Soft. Okay mga kapatid, so dapat hindi tayo peking duck. Amen ba? Dapat genuine duck tayo mga kapatid. At bakit? Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? So pwede pala, Sister Arlene, na nag-i-expect ang Panginoon ng magandang ubas o totoong ubas, pero ang lumabas, ubas gubat. Posible rin pala na may ginagawa ang Panginoon sa bayan, sa tao ng Diyos. Pero yung pagtanggap ng mga tao, hindi nila tinanggap na maayos ang salita ng Diyos. Maganda ang pagtatanim pero magtataka ka, bakit walang nangyayari? At ito nasabi ko na ito sa inyo mga kapatid. Isa sa pinakamaganda, pinakamatayog, pinakamataas, nakagalakan ng mga pastor, ng mga tagapanguna, ng mga nagtuturo, yung makita niya yung kanyang mga miyembro, tumataas ang level, lume-level up ang faith. Amen ba? Hindi yung turo si pastor, tapos mamaya, parang walang tinuturo si pastor. Parang walang nangyayari. Naghahanap din mga kapatid, hindi lang ang Diyos, pati kami, naghahanap kami ng bunga ng aming itinuturo. Naghahanap yan. Amen ba? Hahanapin ang Diyos nga, nagtatanong Nagtatanong ang Panginoon. Kaya posible na magsagawa ang Panginoon ng pagtuturo, pagtatanim, mag-expect ang Panginoon ng magandang bunga, pero ang nangyari, pangit. Because ang pagtanggap ng mga tao ay hindi maganda. Hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos. Hinayaan nila na mawala ang mga salita ng Diyos. Pinabayaan nila ang salita ng Diyos. Natatanda mo, Sister Christina, na yung salita ng Diyos ay itinanim sa mga dawagan, sa mga batuhan, dumating ang ibon. Tinuka ang mga butong natanim. Kaya nawala. And some people, they allowed the words of life to choke the word, and it did not bear any fruit. Huwag nating hayaan mga kapatid na itong ating pakikinig ay mawalang kwenta mga kapatid. Magkaroon ng changes, magkaroon ng pagbabago. Ganon din mga kapatid, ang mga halamanan ng Diyos, ang mga ubasan ng Diyos. Kailangan we are called to work with the grace of God so that the grace is not received in vain. Para hindi nawawalang kabuluhan ang pagtuturo at ang pagtatanim, yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Kung hindi rin lang tayo magkakaroon ng kagandahan, kung hindi rin lang tayo magiging magandang ubas, naging ubas gubat tayo, walang kwenta. Hindi nakakaroon ng effect ang mga salita ng Diyos mga kapatid. At ayaw ng Panginoon, natatanggapin lang natin ang kanyang mga biyaya na parang passive. Amen? Parang passive lang. Alam mo yung mga passive? Yung parang, okay, narinig ko yun, maganda. Ang ganda ng preaching, grabe. Kakatuwa, kakabless. Nakakain ng aking spiritual life, may Sharon pa ako, di ba? Pati yung dila ng baboy, hindi mo na maabutan. Ang sarap-sarap pa man din ng dila ng baboy, nagawin mo lengwa. Pati yung ulo ng baboy, nawawala na. Kaya pagdating ng lechon, parang siyang ginilita nagbigti na ang baboy. Nabuhay siyang walang ulo. Kaya pag pinapanalangin, wala nang ulo ng baboy. Amen ba? Kaya tama yung sabi ni Pastor Jay, minsan may mga nakatagong plastic, nangangamoy, nagagalit yung administrator ng building, kaninong karni ire? Nakaw.
Alam mo pa, last time, Sister Al, nagbayad si Sister May ng 120 pounds. 120 pounds for cleaning. May nakaiwan ng mga Sharonian. Inaamag, mga kapatid. Oh, diba? Totoo yan. Alam yan ng ating mga finance team. Kaya wag tayo maging passive. Wag lang yung maganda yung teaching. Amen ba? Wag lang yung, ay, ang ganda dyan, Sister, mababait. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung bunga. Hinahanap ng Panginoon yung nakakapamahagi tayo, nagiging pagpapala tayo, nagiging dahilan, nagiging channel of blessing, channel of love, channel of kindness ng Panginoong Hesus sa ibang tao. Magkaroon ng konting effect, mga kapatid. At pag ginawa natin yan, Sister Juliet, binibigyan natin ng tubo, binibigyan natin ng advantage o reward ang may-ari ng ubasan. Rather than maging ungrateful tayo. May mga tao na natulungan mo na, pero ang ginanti sa'yo, paninira. May mga taong ginawan mo na mabuti, gagawan ka ng masama. Huwag tayong ganon sa Diyos. Kasi ang paggawa ng mabuti, yung pagiging mabuting ubas natin, yun ang ganti natin sa may-ari ng ubasan. Yun na lang ang magagawa natin. Hindi mo naman talaga kayang bayaran ng Panginoon eh. Eh yun na lang sa paggawa mo ng mabuti, yung expectation niya, yun na lang ang ibalik mo sa Kanya. Mapagkatiwalaan ka sa mga trabaho, sa mga task. Oh. Ikaw ay umawit ka. Ikaw ay tumutugtog, magtumugtog ka. Ikaw ay magpipreach, magpreach ka. Ikaw ay manalangin ka. Yun na lang ang maibabalik natin. Kaya sabi na apostol ni Propeta Isaias, mga kapatid, have we given him hardness of the heart? Sa halip ba na bigyan natin ng gantimpala yung may-ari, bigyan natin ng reward ang may-ari ng ubasan, pero binigyan ba natin ng katigasan ng puso? Nasa halip na magsisi, pero binigyan natin, ginantihan natin yung kanyang kabutihan ng unbelief. Hindi lalo tayo naniwala. Kaya Panginoon, ang laking galit ng Panginoon dyan sa mga pariseyo eh. Kaya mapapansin mo, sinusumpa ng Panginoon yan, di ba? Mapapansin mo, lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesus yung salitang ulupong, ahas, yung mga pariseyo. Demonyo. Diyos yan ha. Lumalabas sa bibig ni Jesus yung mga salitang masasakit. Bakit? Isang pagkukunwari ang ginagawa nila, mga kapatid. Doon galit si Jesus, yung alam mo ang katotohanan, but yet you are not acting in what you know. Instead, you are departing from the principle of what you know. Doon galit si Jesus. Yung alam mo ang tama, pero hindi mo ginagawa. Kaya yung kasalanan, Sister Christy, hindi lang yung mali na ginawa mo o ginawa natin. Isa rin kasalanan, Sister Arlene, yung alam mong tama, pero hindi mo ginawa. Kasalanan yun eh. Yung sa halip na umibig tayo, magpakita ng pag-ibig, pero wala lang tayong kwenta. Wala tayong ginagawa. Pag-pray na lang kita, sis. Ayoko ng ganung prayer lang. Kung may magagawa ka, Sister Edith, hindi sapat ang prayer. Hindi naman sa lahat ng oras, pero may mga pagkakataon at sandali ng buhay na hindi lang prayer palagi. Amen, mga kapatid. Yun ba ang dapat nating iganti sa may-ari ng ubas? Amen, mga kapatid. Yun ang tanong ni Propeta Isaias. Ano ang sabi ng Panginoon, Sister Christy? Ito na yung judgment, ito na yung hatol ng Panginoon sa mga unproductive vineyard. Ito na yung paghatol ng Panginoon sa mga halaman ng walang ang inilabas sa halip na totoong ubas ay ubas gubat. Sabi ng Panginoon, Mami Levy, I will take away its hedge. Aalisin ng Panginoon, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Aalisin ng Panginoon ang kanyang kamay. Verse 5 to 7. At ngayon, aking aalisin ang bakod. Yung bakod na yun, Sister Arlene, pag inalis ng Panginoon yung bakod sa ating ubasan, sa ating buhay, alam na natin ang mangyayari. And this is what happened to King Saul.
1 Samuel 16 verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul. Kaya ito sinasabi ko, Sister Edith, hindi gusto ng Panginoon na may mangyari sa ating masama. No? Walang bagay na masama ang nanggagaling sa mabuting Diyos. Pero ito ang point. Kapag inalis na Sister Arlene ng Panginoon yung bakod, yung kamay ng Diyos, yung bakod sa buhay ng isang tao, na wala na ang kamay ng Panginoon sa buhay ng isang tao, inaatake na siya ng demonyo. Ito nangyari kay King Saul. 1 Samuel 16:14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil troubled him. Nung mawala na ang bakod ng Diyos sa buhay ni Haring Saul, ginambala na siya, tinorment na siya ng demonyo. Maraming tao nagtatanong, Sister Charmy, o maraming tao ang hindi na nag-a-attend ng church na sana naman, wag na akong pagalitan ng Diyos. Sana wag na akong parusahan ng Diyos. Sana wag lagi akong mapansin ng Diyos. At minsan talaga, Sister Christy, kapag nagugupit ang Panginoon, masakit. Pag may inaalis ang Panginoon sa'yo, di ba? May aalisin ang Panginoon sa'yo. Minsan masakit. Parang, alam mo yung batang gustong-gusto mo yun. Ayan. Yung mga batang, sarap ng candy. Pero pag inalis mo sa kanya yung candy, parang galit na galit sa sa'yo. Parang ganoon din ang tao. Ayaw natin, may mga tao na ayaw nilang nare-rebuke. May mga taong ayaw nilang tinatabas ng Diyos. Pero tanda natin ito, mga kapatid. Mas matindi pa, mas masahol dyan kapag ang Panginoon walang ginawa sa atin. Pag hindi na tayo pinakialaman ng Diyos, pag wala nang pakialaman ng Diyos sa atin, mas matindi yan, mga kapatid. Yung hindi ka na kinakausap ng Panginoon. Wala na yung, alam mo yung sa mga nagdadrive, pag yung si Google o si TomTom na GPS, sasabihin niya, turn left, turn left, turn left, turn left. Nagta-turn left siya. Eventually, Sister Arlene, mapapansin mo, saka sasabi niya sa'yo, titigil siya sa pagsasalita. Hindi kanya for few minutes, hindi na siya magsasalita. Kasi alam ng system na you're not listening anyway. Iba, minsan may gusto tayong, kasi minsan may mga daan na sarado, o may traffic, so lilipat ka, o may banggaan, o may sign na one way, so lipat ka ng lipat ang ibang way. One day, Sister Christy, sa mga ilang minuto, magi-stop na siya. Tatanungin mo na siya, GPS, how are you? Mercedes, how are you? I'm okay. Pero hindi na siya magsasalita. At yun ang nakakatakot. Yung wala na ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito ang sinasabi, mga kapatid, ni Propeta Isaiah. Woe to the nation ripe for judgment. Ito, mga kapatid, in verse 8 to 10, ito naman yung mga masisiba. Sa aba nila, na nangag-uugpong ng bahay sa bahay, na naglalagay ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan ng pagitan. Kaya alam niyo, mga kapatid, sa Pilipinas, uso yung firewall. Pag ikaw bumili ng lupa, hindi pwedeng yung sagaran. Yung 250 square meters, Sister Charmy, ang binili mong lupa, tapos yung posisyon ng bahay mo, wala ka ng pagbuksan ng bintana. Paano yung katabi mo, Sister Charmy? Nagtayo din doon sa final line mo ng lupa mo, ito, for example, dyan ang 250 square meter, yung katabi mo, dyan din siya nagtayo. Wala na siyang pagitan. Kaya hindi kayo pareho makapagbukas ng bintana. Kaya yung firewall is important. Kaya mapapansin mo, may mga bahay na, ang weird naman ng bahay na to, dire-diretso lang, wala nang kabita-bitana. Kasi firewall yon. Kaya pag mapapagawa ka ng bahay, wag kang bumili nung sagad-sagad. Ipagawa mo sa architect, pwede ko pang buksan ang bintana ko para na makita ko ang kapitbahay ko. Amen ba? Ito ang nangyayari dito, mga kapatid. Kaya sabi dito, aba, sa mga aba nila. Kaya sabi, susumpain ng mga taong ito ng mga matatakaw, masisiba.
The picture is of greedy real estate buying and development. Walang ginawa kundi bumili ng bumili. May mga taong walang ginawa kundi bumili ng bumili. Meron pa sapatos, pastor, hindi ako makaka-attend. Bakit? Wala po akong sapatos. Naku, mga kapatid. Pag binuksan mo, Sister Christy, ang kanyang aparador, tinalo mo pa si Imelda Marcos. Sa dami, Sister Arlene, ng mga sapatos. Pero wala siyang sapatos. Bili siya ng bili ng sapatos. Walang damit, pero pag binuksan mo, tinalo mo pa ang rock singer, papalit-palit ng damit. Mga kapatid. At yan mga kapatid ay hindi masama ang pagbili. Kaya lang, wag bili ng bili na halos ikaw na lahat. Amen ba? Wala nang natitira sa sweldo mo. Amen? At ito ang sinasabi mga kapatid na itong mga covetous persons, yung mga wala daw tubig ang makakapatid ng uhaw nila. Yung mga taong bili ng bili. Maganda rin sa tao yung may kakontentuhan. Huwag kayong mabuhay sa buhay na maganda may pangarap, Sister Edith. Pero lagi nyo tatandaan mga kapatid, bagamat may pangarap kayo, huwag niyong kalimutang mabuhay ng mariwasa. Pag hindi may pangarap, pero relax lang. Yung wala ka nang ginawa, kundi lahat na ng itlog ng mga magbibenta ng mga dyan sa Kilburn, lahat na pag nag-deliver ng 30 patong ng itlog ng mga box, alam mo yung lanera, yung tray ng itlog, ikaw na lang lahat. Kasi hindi ka na kumakain ng tama. Nakalimutan mo nang kumain sa aroma. Nakalimutan mo nang kumain sa chop-chop. Kasi wala kang ginawa kundi mag-ipon. Okay din yan, kapatid. Pero relax. Relax lang. Kasi pwede ka nang mabuhay ng maayos, mga kapatid. When men are covetous after the things of this world, alam mo ang sabi, Sister Arlene, pag ang tao ay masyadong gahaman sa mga material na bagay sa daigdig sa mundong ito, gagawa ang Panginoon ng mga bagay para yung, alam yung taong laging gustong-gusto lagi ng mga material na bagay. Usually sila yung mga dissatisfied na tao. Sila yung hindi makontento. Yung nakabili ng isa, bibili pa ng isa. Kaya may nakita ngayon sa mga, pag nakita mo ngayon, Sister Joe sa Facebook, yung mga, ito, the richest man in Dubai, in Bahrain, they have 30 cars of Mercedes, 30 cars of Rolls Royce. What? Does that make you happy? Hindi ka naman makakasakay sa 30 na yon. Isa-isa rin lang naman ang masasakyan mo ron. Baka hindi mo na nga masakyan. Amen ba? Kaya maganda na lang yung tama lang mga kapatid. Maghangad. Makontento. And then pagkakailangan talaga na luma na, edi siya sige, bili ulit tayo ng bago. Huwag yung ang dami-dami mo na hindi mo talaga ma-enjoy lahat. Amen ba mga kapatid? Bakit? Darating din yung disappointment and bitterness. Magkakaroon tayo ng kapaitan dahil hindi pala ito ang nagpapasaya sa tao. Kaya mapapansin mo, Sister Christy, ang mga taong pinakamasasaya, yung may Diyos sa buhay nila. Bakit? Tanging si Jesus ang nakakapagpuno ng mga kakulangan sa buhay. Yung mga emptiness, void part in our lives, it is only God who can fill it in. Nothing else. Hindi kayang punuin yan mga kapatid ng kayamanan. Kahit ano pang yaman ng tao, laging may kulang yan. Tama, yung maganda yung sabi ni Brother Shop kanina na si Elon Musk ay bilyonaryo. Yes. Gusto rin natin yan. Pero, kung yan naman ang magiging dahilan para mawala ako sa Diyos, at kung yan ay magiging dahilan para sumpain ko ang kapwa ko, maging dahilan ako para katakutan ako ng kapwa, kagalitan ako ng kapwa, di bali na lang. Amen mga kapatid, kaya relax lang. Relax sa pagtatrabaho. Mabuhay ng maayos. Kumain ng maayos. Magkaroon ng panahon sa sarili. Sister Cecil, pagkatrabaho matulog. Kumain sa labas. Mag-enjoy. Amen mga kapatid. Ano pa ang pwede nating matutunan? Ito raw yung mga manginginom naman ito. Verse
11 to 17. Sa aba nilang nagsisibangong maaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagtatagal hanggang kalaliman ng gabi. Uso na rin pala noon yon, Sister Marjorie. Yung mga manginginom. Amen ba? Magtataka ka sa Pilipinas, Sister Arlene eh. May mga manginginom na umaga talaga. Magtataka ka. Ako mga kapatid, pag umaga ang ininom ko kape. Sa kanila talaga, gin, sa kanila tonic, lambanog. Mga kapatid. At magtataka ka sa Pilipinas, kung sino pa yung mga walang trabaho, ang lalakas pang uminom. Ha? Kung sino pa yung mga walang trabaho, sila pa yung mahiling mag-Starbucks na mga mapapait na kape. Na ang mamahal, 500 pesos ang isang tasa. Hindi nila sila magdala ng sarili nilang takuri at magbibili ng 3-in-1. Kailangan pang Starbucks. Kailangan pa nakasell pang Starbucks. Kailangan makuha mo ang logo ng Starbucks. Ulitin mo ang picture. Hindi nakuha ang logo. Meron akong kapatid na sabi niya, doon tayo sa Starbucks yung pababa ng Tagaytay. May Starbucks naman dyan sa tabi natin Bakit kailangan pa sa Tagaytay? Layo-layo. Kasi kuya, maganda doon pababa. Pababa? Ano bang binibili natin? Yung pababa na location ng Starbucks o Starbucks lang na kape? Amen ba mga kapatid? Naalala ko lang. Kasi may mga tao, Sister Christy, na may mga tao na walang ginawa kundi uminom. At ito mga kapatid ay yung sinasabi rito ni Propeta Isaias mga kapatid. Ito yung mga tao na walang ginawa kundi mag-party. May mga taong walang ginawa. Wala kang makikita araw-araw picture nila sa Facebook, puro party. Wala kang makikita nagtatandi na trabaho. Pagtataka ka. Lagi nagpa-party, parang endless yung celebration nila. Amen mga kapatid, parang araw-araw party sila hindi sila sumusunod Sister Christy. Sabi ng Panginoon, 6 days you shall labor. 1 day you shall rest. So yung rest mo, pwede na rong isama mo ang celebration. At yung buhay nila, wala silang ginawa kundi manigarilyo, kumanta ng mga karaoke. Kaya ang lakas ng karaoke sa atin. May nagre-request sa akin, sabi niya, Tony, pwede po bumili tayo ng karaoke. Magkano ang upa dyan? 50 pesos po bawat kanta. Okay, so sige, bibili tayo. Kantang wala namang pinupuntahan. Mga kapatid. Pero, ito naman ang sabi, Sister Cecil. Okay lang sana mag-celebrate. Pero ang problema ng mga tao noon, sa panahon ni Propeta Isaiah, nawalang baliwala nila mga kapatid ang kanilang mga trabaho, paglilingkod sa Diyos. Wala na silang pakundangan sa kanilang mga buhay. Anong sabi mga kapatid? Basahin natin si Sister 11 to 17. At ang alpa at ang mga biola, yung mga music, pandereta at plauta, alak ay na nga sa kanilang mga kapistahan, ngunit hindi nila pinakundanganan ang gawa ng Panginoon o ginunita man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Yan ang problema. Sa ating pagsasaya, mga kapatid, huwag nating kalimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Lagi kang magpapasalamat. Amen ba? Mapapansin mo sa inuman, Sister Arlene, usually ang usapan dyan, pare, alam mo ba, yung ganito ko, mas maganda. Hindi, mas maganda to. Payabangan sila. Kung magyayabang ka, ang ipagmamayabang mo palagi ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Walang problema, mga kapatid, sa pagsasaya. Ang problema lang, Sister Edith, nakakalimot ang tao sa Diyos. At ayaw ng Panginoon ng ganoon. Ang gusto palagi niya, kasali siya. Amen mga kapatid. Wag natin siyang kalimutan. Though men may claim to remember Him in some way, they do not regard the work of the Lord. Kaya mga kapatid, believer ako sa tithes. Bakit? Yung tithes ko, yun ang aking paggunita sa gawa ng Panginoon. Hindi ako nakakalimot doon. Yung aking ikapo, yung aking paghihandog, yun ay aking pag-alaala sa Diyos. Amen mga kapatid. Ganon din kayo mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan ang mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Yung ginawa pa, Sister Edith, ng Panginoon sa iyo. Isang malaking pagpapala, isang malaking patutuo ng iyong buhay.
wag na wag mong kakalimutan habang ikaw ay nabubuhay. Ang mga bagay, himala, pagpapala ng Diyos na ginawa niya sa iyo. Magsaya ka, pero sa pagsasaya natin, lagi mo sasabihin, kung wala ang Diyos sa buhay ko, kung wala ang Diyos sa buhay namin, hindi ko ito nararanasan. Hindi ko ito mararanasan. Kaya hindi masama, mga kapatid, ang magsaya. Pero sa ating pagsasaya, lagi mong isasama ang Panginoon. Bakit? Ang sabi si Sister Arlene, pag ang isang tao ay nakalimot na sa Diyos, na nagsaya, amen ba? Pagdating sa Pilipinas, nagpa-party ng buong barangay, nagpapatay ng 10 baboy. Tapos wala ka man lang pagpapasalamat sa Diyos. Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos dito, sa ating talata, they will be judged by captivity. That will end the laughs. Ibig sabihin, pag nakalimot ng tao sa Diyos, kasi ang tao minsan may mga amnesia. Di ba? Alam na natin ang istorya niya, Sister Edith. Yung 10 pinagaling ng Panginoon, di ba? 10. May ketong, wala pang NHS noon, Sister Arlene. Di ba? Nung pinagaling ng Panginoon, hindi na bumalik. Kaya sabi ng Panginoon, di ba 10 kayo? Nasaan yung siyam? Ikaw ba isa dun sa siyam? Na pagka nagkabisa ka bye-bye. Pag nakita mo sa Kilburn, di na namamansin. Lagi pa naka-sunglasses. Who you? Parang, sino ka? Diba? Sister Presi, hindi ikaw yon. Yeah? Huwag kayo makalimot, mga kapatid. Tandaan natin kung saan, maganda sa tao yung lumilingon sa pinanggalingan. Diba? Nakasabihan ng matatanda yan, Sister Edith. Ang taong hindi lumingon sa pinanggalingan. Diba? Lilingon ka. Maganda sa tao yung may bumabalik. Si Jesus nga, dapat nililingon mo si Jesus O, ba't hindi ka lumingon? Yung siyam, hindi lumingon sa pinanggalingan. Kaya sabi ni Jesus, nasaan yung siyam? Kasi naghahanap ang Diyos ng pagpapasalamat. Kaya yung pagbibiro natin na, nagkabisa ka, magpalitsyon ka naman. Biro lang yung kapatid, pero okay lang naman totohanin mo kung gusto mo talaga. Pero, hindi masama. Amen ba, Sister Edith? Ano ba naman yung isang, diba? Ano ba naman yan, Sister Christy? Yan, kapatid, tandaan mo. Iba ang ginawa, ibang level ang ginawa ng Diyos sa'yo. Yung iba. Alam mo ba, Sister Edith, na meron akong hinawakang kaso na siguro 6 na taon ko yung hinawakan. Talagang inararo ko yun. Ubus ang pera noon sa loob ng 6 na taon. Kakorte, legal fees, application. Ubus ang pera noon. Ubus. Sa 6 na taon pero 20 years din siya. 20 years pero 6 na taong inararo yung trabaho niya, yung kaso niya. Pero ikaw, hindi ka inabot ng taon. Yung iba sa atin di ba? Kaya huwag tayong makakalimot sa Diyos. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Ayaw niyang kinakalimutan mo siya. Kaya ang sabi, Sister Anne, in Exodus 20, you shall love the Lord with all your heart and your mind. Sa mind na yun, Sister Arlene, huwag kang makakalimot sa Diyos. The moment you forget God, the moment we forget God, ang banat niya ito. Therefore, my people, we're not talking about the Hittites, we're not talking about the Anakites, we're talking about the Israelites. Because God was addressing His people, His men. Therefore, my people have gone into captivity. Kayo nakakalimot sa Diyos, mga kapatid, dahil sa kanilang pagpaparty, pag-i-entertain ng sarili nila, ipapahuli sila ng Diyos. Parurusahan sila ng Diyos. Ito ang sabi niya. Ito pa ang mayayabang na ito, mga Israelita na ito, mga kapatid. Let the counsel of the Holy One of Israel draw near and come, that we may know it. Kumbaga, in our modern era, Sister Arlene, sinasabi nila na, Panginoon, halika. Ready na kami. Parusahan mo kami. Tingnan ko lang kung totoo yung pagpaparusa mo. Baka naman hindi totoo yan. Hinahamon nila ang Diyos, mga kapatid. Hindi mo pwedeng hamunin ng Panginoon. Because alam mo na kayang gumawa ng Panginoon ng mga bagay na hindi mo alam.
Amen mga kapatid. At mag-iingat tayo. Alala mo si Safira at si Ananias. Diba? Si Safira at si Ananias mag-asawa na nagbenta ng lupa. Tinanong lang sa ni Pedro, ito lang ba pinagbentahan ng lupa? Sabi ni Ananias, ito lang po. Bigla sang boom, napatay siya. Because ang niloko nila ang Diyos. Mahirap mga kapatid ang tayo natin eh. Kaya sabi ng Panginoon, either malamig ka o kung malamig ka or mainit ka o maligamgam ka, ayaw ng Panginoon ng gitna. Sabi ng Panginoon, yung mga masasama, magpakasama na lang. Pero yung mga mabubuti, na talagang mabuti, magpapakabuti tayo. Yun ang gusto natin eh. Yun ang inaasahan ng may-ari ng ubasan. Na magkaroon siya ng mabuting kita, ng magandang kita, ang kanyang aanihin ay mabubuting ubas. I will jump mga kapatid. Yan, verse 22 to 23. Sabi nilang malakas uminom ng alak. Yan. Sino pa dyan ang malalakas uminom ng alak? Yung may naka-display pa. May mga pundador, Jack Daniel. Oh, ganda niyan, sarap niyan. Mga kapatid. Binabasa lang natin. Alam ko si Sister Jack and the company, Jack and Company, they are working and serving. Alam mo, Sister Arlene, nag-work din yan eh. Nag-serve din kayo ng mga alak, di ba? At bahagi yan, mga kapatid. Pero ang sinasabi rito, yung mga malalakas uminom. Hindi sinasabing bawal uminom. Iba yung bawal uminom sa malalakas uminom, talagang tumador. Brother Jeff, kanina may nakita akong isang babae sa Facebook. Ang kanyang profile pic, 2 bote, doon sa nakabukas na pintong, konting-konting bukas na pinto, tapos may 2 boteng nagpapakita ng pangalan niya, Pundador at Coca-Cola. Alam mo, sabi niya, Sister Cynthia, pasok kayo, huwag kayong mahiya. May mga babae, mga kapatid, ilayo ng Panginoon, hindi naman sa ako'y, may mga babae na ang ganda ng pagkatao, pero sinisira nila ang buhay nila dahil sa alak. At alam nyo ba yan, mga kapatid? According to research, and you're talking to me, maraming mga tao, mga kapatid, lalo na yung mga kababaihan, ang nasisira ang buhay dahil sa alak. Dahil kung nasa katanuan sila, tama ang trabaho nila eh. Pero dahil nawala sa tamang huwisyo ng buhay, nawala sa tamang right frame of mind, nagkawardi-wardi ang buhay. Kaya sinasabi rito mga kapatid, sa aba nila na malakas uminom ng alak at mga taong malakas sa paghahalo ng matatapang na inumin. May mga taong hindi lang gin, pinag-ahalo nila mga tequila. Kung ano-ano, siguro susunod bubble tea na lang. Ang paghahaluin natin, Sister Arlene, lagyan natin ng tequila ang bubble tea. May mga ganon. Gustong-gusto nilang pinaghahalo. Ang mga kabataan ngayon, gustong-gusto nilang wild. Pero binabalaan tayo ng Biblia, mga kapatid. These are men who care. At anong nangyayari, mga kapatid, sa kanilang pag-inom ng maraming alak, Sister Cynthia? Sila ngayon ay nabibigyan, nagsisiaring ganap ng masama dahil sa suhol, nasusuhulan na sila. Nadadaan sa mabubuting usapan, Sister Arlene. Dahil nawawala na sila sa tamang frame of mind eh. Kaya usually, yung mga nanliligaw, kaya kung may manliligaw sa inyo mga kapatid, aayain kayo sa bar, magiinuman kayo, dapat hindi kayo papayag. Mag-uusap kayo patungkol sa negosyo, o mag-uusap kayo patungkol sa mga legal matters, pupunta kayo ng bar, pupunta kayo ng mga club para mag-inuman. Bakit? Dapat ang inumin nyo kape. Para nasa tama kayong wisyo, magsasign kayo ng contract. Magbibigay kayo ng buhay mo sa isang lalaki na habang buhay mo pakikisamahan. Saan kayo nagkakilala? Where was your first date? Di ba si Sana, tandaan mo yung tanong ng home office? Anong una nyong in-order? Tequila po. Hindi yan. Paano na? Diba? Kaya nung unang panahon, Sister Cynthia, binabalaan ng Diyos si Propeta Isaias na marami sa kanila ang nasusuhulan at inalis ang katuwiran sa matuwid. Yung mga tama, ang ginawa,
Pero naging mali dahil yung mga judges na bigyan ng pera. Nagkaroon ng bribery. At yan ay pinagbabawal ng Panginoon. Last verses mga kapatid. In verse 24 to 30, kaya't kung paanong ang liyab ng apoy ay pumupugnaw ng pinagputulan ng trigo, at kung paanong ang tuyong damo ay nasusupok sa alab, gayon magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat. At ang kanilang bulaklak ay iilang lang sa nagaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo at hinamak ang salita ng banal ng Israel. Kaya ang mangyayari sa kanila mga kapatid, ang mangyayari sa mga tao na hindi nakikinig sa mga salita ng Panginoon, according to Prophet Isaiah, according to our topic today, nagbibigay ang Diyos ng babala. Nagbibigay ang Panginoon ng babala eh. Hindi naman agad siya sumusumpa eh. God is giving them or was giving them and us a warning na pag hindi natin sinunod, na hinamak natin ang salita ng Panginoon, itinakwil natin ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo, at hinamak ang salita ng banal ng Israel, sabi ng Diyos, humanda kayo. Kaya mga kapatid, ganun din tayo. Mahirap maging anak, mahirap. Kaya matatandaan mo, Sister Edith, na minsan lalaki na, Panginoon, gusto kong sumunod sa'yo. Kahit saka pumunta, sunod ako sa'yo. Pero sabi ni Jesus, hindi. Except a man is able to pick up his cross, carry his cross, and follow me. Because we have a lot of cross. Mahirap sumunod sa Diyos. Sister Arlene, tatandaan mo, sabi ni Jesus, sino sa inyo magpapagawa ng bahay na hindi mo na tinataya or kinakalculate kung magkano magagastos? Kasi baka mamaya nagpagawa ka ng bahay, sabi ng Panginoon, Sister Cynthia, tapos hindi mo matapos, tatawanan ka ng kapitbahay. That was pertaining to following Jesus. Kasi once na sumunod ka sa Panginoon, Sister Arlene, dapat alam mo ang cost. You have to know the cost of following God. Mahirap sumunod sa Diyos eh. Kasi hetso-diretso ito. Hindi pwedeng, kaya sabi ng Panginoon, huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Dire-diretso lang. Pero pag sumunod ka sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, pag sumunod ka sa Diyos, you have to understand the cost. Baka hindi mo kaya. Baka sa pasimula ka lang. Baka ningas kugun ka lang. Hindi mo kaya hanggang sa katapusan. Baka hindi mo kaya hanggang dulo. Kaya mga kapatid, hinahamon ko kayo. Manatili kayo sa pagsunod sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang sino mang manatili hanggang wakas. Ang sino mang manatiling matibay hanggang wakas. Ang sino mang manatiling nagmamahal sa Diyos hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Amen. Magkaroon tayo ng reward sa mga namumuhunan sa atin. Ang namuhunan sa atin, ang bumili sa atin, ang tumubo sa atin, kaya may kanta tayong My Redeemer Lives. Yung nag-redeem na sa atin, Sister Edith, ang Diyos yun. Dapat sa impyerno ka eh, pero tinubos ka ng Panginoon sa impyerno eh. Kinuha ka ng Panginoon dyan eh. Kaya dapat ibalik mo sa Kanya, maging mabuting ubas ka. Maging mabuting ubas tayo. Huwag tayo maging ubas-gubat, huwag tayo maging duhat, mga kapatid. Dapat tayo ay magandang ubas. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Pastor Jay and Sister Cynthia. Amen. Amen. Maraming salamat po rin ng Panginoon sa kapahayagan ng